Dear Kuya Poy, ako po si Chelsea, 28 years old mula dito sa Makati. Nais ko lamang pong ilapit ang storya ko sa 10-year boyfriend ko ng si Chris na nadiskubre kong naglolo ko pala sa akin. Sa tinagal-tagal ng aming relasyon, akala ko ay lubos ko na siyang kilala. Pero nagkamali ako, Kuya Poy. Akala ko nga, kasal na lang ang kulang sa aming dalawa. Sa higit halos isang dekada kasi ng aming relasyon ni hindi siya nag-cheat sa akin kahit minsan o ng babae man lang. Alam ko naman na wala namang perfect na relasyon. May mga malalaki pa rin kaming pagtatalo na halos mauwi sa mga hiwalayan. Pero ang pinakamaipagmamalaki ko po talaga ay never kaming nag-away nang dahil sa ibang babae. Nalaman ko po ang unang beses na panloloko sa akin ni Chris noong nakaraang linggo lang. May dump account na naligaw sa DM o sa direct message ko sa Instagram. Isang babae po ito na hindi naman ako pamilyar. At dito na nga po ako para bang binuhusan ng malamig na tubig at napaiyak na lang sa mga nalaman ko. Lumapit po sa akin mismo ang babae nitong si Chris at sinabing hindi rin niya alam na meron palang ako sa buhay ni Chris. Napagtanto ito ng babae nang maghiwalay sila at nalamang may long-term girlfriend na pala siya. To be fair, doon sa babae, hiwalay na raw sila ngayon, Kuya Poy. Pero, nang malaman ko ang dahilan, ay nagulat na naman ako. Naghiwalay pala sila dahil din daw sa pambababae. Kaya wala raw ito sa kanya kung malaman ko. Ang mahalaga raw ay maging aware ko sa ginagawa nitong si Chris behind my back. Baka po kasi isipin yung madali akong mapaniwala o napaniwala ng babaeng hindi ko naman kilala na nag-message lang sa akin. Pero ganito po kasi. Napatunayan niya yan sa ilang photos nila ni Chris na magkasama. At ang mas masakla pa, kalahating taon naging sila. 6 months yun, Kuya Poy. At nang malaman ko nga, pakiramdam ko ay sobrang tanga ko. Siguro mas naging kampante kasi akong hindi niya ako lolokohin to the point na halos kalahating taon niya na pala akong pinaiikot. 2 linggo na po ang lumilipas, Kuya Poy, pero magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung papaano ko sasabihin sa kanya ang mga nalaman ko. At ang mas masakit pa, unti-unti kong napagtatanto sa bawat araw na magkasama kami kung papaano niya ako tila ginagawang uto-uto at pinapaikot nga sa mga palad niya. Yes, he's the same sweet guy, caring, and very loving naman. Pero ang lahat pala ng yun ay palabas lang para hindi ko malaman ang mga ginagawa niya behind my back. Sa punto pong ito, Kuya Poy, masabi ko man sa kanya ang mga nalalaman ko o hindi, ay hindi ko pa rin po alam kung kakayanin ko bang magmahal muli after 10 years at magtiwala pa sa mga lalaki. Hindi ko na rin po alam dahil parang sa panahon ngayon, lahat yata ng relasyon, gaano man katagal, ay mauuwi lang rin sa panloloko o sa hiwalayan. Umaasa ako na mabibigyan niyo po ako ng payo sa pag-asang mabibigyang linaw ang gagawin kong desisyon sa aming relasyon ni Chris. Lubos na gumagalang, Chelsea. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Chelsea. Ayan, tungkol sa kanyang boyfriend na si Chris. 10 years na nga po sila na mag-on habang binubuo pa ang kanilang future. 'Di ba? Nasabi pa nga nitong si Chelsea, halos kasal na lang naman din ang kulang. Kumbaga napaka-smooth. Not until 2 weeks ago.
Oo, 2 weeks ago ay merong nag-message daw sa kanya gamit yung dump account. Ibig sabihin ba yun parang fake account? Hindi naman fake account, ano, ang dump account. Parang ano lang, anonymous. Parang ganyan. Pwedeng maging anonymous account sa Instagram kung saan nga ay merong revelasyon na naging jowa raw siya ng boyfriend nitong si Chelsea. May mga claims na gano'n, ano? Pero alam nyo, sa ganitong klase na mga kwento kung saan nga, kita nyo ngayon ha, sa politika lang nagagamit yung pakikipagpa-picture nitong si Kwan kay ganito. Ayan. Medyo mapapa-atras ka rin na, oo nga naman, kahit sino pwedeng mag-picture. Siguraduhin mo muna, Chelsea, na itong nag-message sa'yo, lalo pa nga at nagtatago siya sa ibang identity, ay hindi tipo ng tao na obsessed sa iyong karelasyon or isang tao na merong hindi lang gustong maganda mangyari sa inyong relasyon, not necessarily obsessed sa kanya, baka sa'yo, pinaghihiwalay kayo, sinisiraan kayo, at nagkataon merong picture sila together. Anong klase ba ng mga pictures yan? Very close ba? Very intimate ba? Yung mga eksena sa mga pictures na yan. I think walang ibang paraan para malaman ni Chris kung sasabihin mo sa kanya dapat ito. Sabihin mo sa kanya na, Chris, ano to? Meron nag-message sa akin, walang ano 'di ba? Sabi mo nga hanggang ngayon kapag ka nakikita kayo, he's the same sweet guy na very loving pa rin, yung mga ganyan kasi meron pang kwento yung anonymous account na nag-message sa'yo na naghiwalay na sila. And then, dahil pa sa isang cheating issue naman doon sa kanya. So, sino ang pagkakatiwalaan mo sa mga oras na to? Of course, hindi ko sinasabi na pagkatiwalaan mo fully yung nag-message sa'yo. Hindi ko rin sinasabi na pagkatiwalaan mo pa rin kung ano ang isasagot fully nitong si Chris. Pero give him the benefit of the doubt. Sabihin mo sa kanya, bigyan mo rin siya ng pagkakataon na ano ba, madepensahan, maipaliwanag, saan ba picture yan, baka sa mga ano yan sa mga team building events, 'di ba? Tsaka hindi ko magets, nagbuo ka ng anonymous account pero binigay mo rin naman yung picture mo. Oo, doon sa isang well, not unless hindi rin pala ikaw yung taong yun in the first place. 'Di ba? Meron lang ring na anong tawag dito? Nakalkal na picture itong si anonymous sender sa ito, yan medyo may tsura to, yan pwedeng panira ito. Ayan, medyo nakaangkla yung kamay pero yung pala friend niya sa opisina o kaya naman ay college friend na bihira mong makita na alam nitong tao na hindi mo kilala. 'Di ba? Pwede siya mag-claim ng ganyan But then again, sabihin mo na dito kay Chris. Yan yung isang anggulo. Okay? Kaya hindi ka dapat mabother ng todo-todo sa ngayon since you're in search of the truth. Hinahanap mo yung katotohanan at malaki ang maitutulong nitong si Chris sa pag-amin, sa pagtanggi o sa pagpapaliwanag kung sino nga kaya iyon. Nakasama niya sa pictures, kung meron niyang pictures na sinasabi. Ito nagkiklaim na ex-girlfriend niya outside of your relationship. Ayan, pero Chelsea, kung mapapatunayan mo at aamin nga itong si Chris na meron talaga akong kalokohan na ginawa. Ayan na, nahuli mo na. Ano nga ba ang gagawin mo? Yun yung tanong. Pero hayaan mo, nabasahin ko muna ang ilan sa mga reaksyon mula dito sa ating comment section. Sabi ni Fema Pascual, medyo mahaba-haba ito. Ayan, sabi niya, Chelsea, kumprontahin mo na ang boyfriend mo about sa nalaman mo. Kahit masakit yan, kailangan mong tanggapin yung katotohanan. Well, dito nga sa understanding nitong si Fema Pascual, katotohanan na cheater siya. And once a cheater, always a cheater. Hiwalayan mo na yan. Oo, sayang yung 10 years, pero kung paulit-ulit ka lang na niloloko
Sigurado ako mauubos din ang iyong pasensya, pagiging tanga at martir na ang tawag diyan. Eto naman si Gail Enriquez. Sabi niya baka naman si other girl 'yun. Na naninira ng relasyon na ex na pala eh. Ayan. Hindi natin alam, pwede niya ring i-claim kasi na ex na pero sinisira pa rin yung relasyon dahil sila pa rin pala. Alam niyo yun, yung mga ganyan, yung mga made-up stories. Yan yung mahirap. Baka nga may na-obsess doon sa jowa mo. Kawawa rin naman kapag basta mo nalang iniwan, hindi man lang nahingan ng paliwanag. Eto, alam mo Chelsea, dito sa anggulo na kung totoo nga at mapaamin mo, makita mo sa mga mata nitong si Chris na siya ay may ginawa talagang kalokohan sa 10 years na pagsasama ninyo at paulit-ulit na nga ito. Pero dito sa 10th year ninyo, dito lang talaga pumutok yung kalokohan niya. Ah... Kung yung 10 years lang ang pinanghihinayangan mo, please, I think, Chelsea, you're better than that. Let go na. Bitaw na. Wala nang ibang paliwanag eh. Nakalampas na siya, na-enjoy niya na yung paglusot-lusot sa'yo, pagpapaikot sa mga kamay niya, basta napatunayan mo na totoo nga ang mga claims nung babaeng nag-mensahe sa'yo. Tama na. 6 months pa lang siya. Tapos sila man ay nagkasira pala dahil meron pang ibang babae. Ibig sabihin, madami. Madami. Hindi lang yung babae na nag-message sa'yo, meron pang iba. Oo. Kaya, alam natin, maintindihan natin na mahirap bumangon sa pagkakamali. Mahirap ding ayusin yung sarili mo. Pero yun lang yung paraan eh. It'll take time. Obviously. It'll take time bago ka ulit makarecover mula dyan. Pero, ito naman sasabihin ko sa'yo, panghihinayangan mo ba yung 10 years ng pagsasama ninyo at magtitiis ka pa rin sa isang revelasyon na alam mong matagal na palang nangyayari na mahirap na uling pagkatiwalaan ang karelasyon mo? Bibigyan mo pa ba, patatagalin mo pa ba yung 10 years ng 11 years na naman, ng 12 years na naman, na lagi kang tingin ng tingin, aalis ka ng bahay, o kaya naman ikaw ay papasok sa trabaho, o kaya magkakalayo lang kayo ng ilang metro nitong boyfriend mo, o baka nga maging asawa mo pa kapag nagmatigas ka dyan na, naku, sino na naman kayang yung bantay ka naman ng bantay sa kanya, nakakapagod, o walang peace of mind. Yung parang lagi ka na lang ding may duda na uulitin niya na naman to. Sigurado ko dyan magaling magtago yan eh. Ano kayang style niya naman ngayon yan sa pagtatago. 'Di ba kaya wag mo nang dagdagan ng panahon pa. Wag nang dagdagan ng ilang araw pa. Magpaliwanag at kapag ka nalaman nga yung katotohanan, tama na. Chelsea. After all, sabi mo nga parang ang hirap na ulit kung sakasakali na magtatapos ang relationship ninyo, parang ang hirap ulit na magtiwala sa panibagong makakarelasyon. Ang hirap ulit mag-entertain. Huwag mo munang problemahin yun. Tapusin mo muna yan. Tapusin mo muna kung may kailangan tapusin. Pero this I tell you, at ilang beses na nangyari ito, meron talagang nakalaan na magiging tapat para sa'yo, Chelsea. Huwag mong panghinayangan yung tagal ng pinagsamahan ninyo, yung kalidad ng makakapartner mo in the future. Kung sakasakaling mauwi nga sa hiwalayan ang relationship ninyong si Chris, in 2 years time, in 3 years time, yung kalidad na, hindi yung tagal ng pinagsamahan na lang. Yung iba kasi yung lalim eh. Iba yung alam mong totoo, iba yung natutulog ka ng mahimbing na alam mong tapat sa'yo yung partner mo kahit pa nga mapalayo siya sa'yo physically. 'Di ba? Maging busy sa mga ginagawa niya pero nananatili siyang tapat sa'yo. Iba yung peace na mararamdaman mo kapag ka nandun ka sa tamang tao. Okay? Kaya wag pang hinayangan ang haba ng pinagsamahan na puro lokohan naman. You go after doon sa hindi man ganun katagal pero malalim at totoo
yung magiging relasyon mo. But for now, wag mo na yun ang problemahin mo. Kausapin mo na itong si Chris. Totoo ba? Itong mga sinasabi sa'yo nitong babae, bigyan mo rin siya ng pagkakataon to explain, maipaliwanag, or at least admit as a true gentleman kung siya nga talaga ay nagkamali sa inyong pagsasama ng 10 years. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy, mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.